Mainit pa rin ang usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa naging controversial na testimonya ni NBI Director Melvin Matibag, inaabangan din kung personal bang haharap ang Vice President sa mga pagdinig kaugnay ng umano'y misuse of confidential funds. At nang tanungin namin ang taong bayan kung alam ba nila kung para saan ang confidential funds, ang sabi nila. Ang pagkakaalam ko sa confidential fund, para sa mga mahihirap na mga below minimum yung sinasahod para makatulong, para makaahon sa kahirapan. When we say confidential, ito po kasi yung mga bagay na to keep secret po. So, funds, ibig sabihin, para inilalaan para sa isang bagay. So, when we say confidential funds, ito yung pera na nilalaan para sa isang bagay, pero hindi po isinasa publiko kung gaano po kahalaga. From the word itself, when yung question, kung para saan siya, syempre, meaning kung ano yung purpose nun. So from the word itself, no, I don't know what the confidential funds are. Kasi nga from the word itself, it's confidential. Hindi pwedeng sabihin sa constituents sa mga citizens ng Pilipinas kung para saan niya ba ito. Yung confidential funds po para siya sa personal use sa mga government officials po. Para sa kanilang mga programa at initiatives po. Ano ang magiging epekto ng mga isyong ito sa takbo ng impeachment trial at sa usapin ng batas at politika? Ano ang maaaring maging implikasyon ng mga susunod na hakbang ng magkabilang panig? Kasama natin ngayon ang political analyst na si Professor Eric De Torres. Good morning, sir, and welcome to Memo. Morning, Eric. Morning, Sir Edwin, Sir Willard. Sir, ano ho ang inyong expectation sa araw na ito? Magbobotohan ang Senado tungkol sa issue naman ng tax at bank records ng bise. Nako, kapanapanabik yung pwedeng mangyari mamaya, no? Considering na napakabigat ng maaaring implikasyon. It's make or break between opening it and what does it contain. So, ito yung mga bagay na aabangan ng taong bayan ngayong pangkasalukuyang araw. And isegue ko lang, no, maaaring may kinalaman din ito kasi kung titignan natin, lumabas yung approval rating ng ating ikalawang Pangulo. So, dito makikita natin kung magpipirmi ba yung kanyang numbers in the next days to come, especially with the ongoing impeachment. Malaking factor ho ba yung approval ratings ng bise sa takbo ng impeachment trial na ito at kung paano boboto ang mga senator judges on certain issues? Well, kung hihimayin natin, meron din kasing caveat yung line of questioning. Kasi yung tinanong doon ng SWS is that nasisiyahan ka ba? So, magkaiba kasing approval versus trust rating. So, importante na mahimay natin siya. So, doon tinatanong lang kung nasisiyahan ka ba. And that's primarily pagka in English, in approval nga. Pero magkaiba yung trust kasi tingin ko at 1,600 yung, hindi natin sinasabi kung ano pa man, pero this is scientific, but yung number of size in target samples mo, magva-vary yan across kung gaano karami and ano yung target socio-economic status or demographics na yung tina-target. Kasi ang tama sabi ni Eric, no, may approval and trust. No? Yes. For a government official, kasi ang mas mahalaga sa atin yung trust. Kasi trust is the foundation. Ang question kasi ng approval rating, tulad ng this whole month na ginawa yung, I would assume June ginawa yung survey, or, di ba? Parang anong ginawa ni Pangulong Vice President Sara Duterte? There's no news about her work, di ba? Parang, that's why, nagtataka ako, ba't walang nilabas na trust rating? Usually magkakasama yan, di ba, sir? Sabay yan Oo. So, or maybe it's just ilalabas din subsequently yung trust. Mahalaga ba, between trust and approval, saan ka mas would regard it as more important? Actually, pareho. Ang ganda ng na-raise na point ni Sec Edwin. Kasi kung titignan natin, yung duration of time, wala naman siyang ginagawa. Primarily because she's not a member of the cabinet. So, it works either, it's a double-edged sword. Pwede nating sabihin na dahil hindi siya member ng cabinet, beneficial sa kanya. On the other hand, pag tinignan mo naman yung trust because of these issues, it could significantly affect her numbers. So, it's
a matter of yung framing din ng questioning and at the same time being critical in terms of how you would look at the story and the narrative as such. Given that number, ano ang dapat maging, kumbaga, pagtingin at pagkilos ng mga senator judges? Kailangan ba nilang isaalang-alang yan sa, halimbawa, pagdesisyon nila ngayong araw kung dapat maisabina ang bank at tax records ng bise? Tingin ko, malaking epekto ito kung titignan natin, and lagi ko itong sinasabi, kung re-election is senator ka. Yung numero kasi nakita ko doon 84% pa rin siya steady sa Mindanao, and kung di ako nagkakamali, 10-15% siya sa Visayas. So kung titignan natin, steady yung numbers niya talaga sa Mindanao. So kung ikaw re-election is senator or magvavy ka for a higher position, titignan mo yung base votes mo na pwedeng ibigay doon sa region na yun. Unless otherwise na gambler ka, titignan mo yung other parts of the country that you'd be able to get much needed base votes. Kasi base votes yung pinag-uusapan, especially on a much larger, national position na tinitignan. Oo. Mahaba-haba pang itatakbo ng impeachment trial na ito. Prof, tingin niyo ho ba dapat humarap at one point si Vice President Sara Duterte to take the witness stand? Tingin ko dapat. Kasi una sa lahat, yung manner na kung saan ang daming diskurso na ini-evade niya ba talaga? Kung walang tinatago, din harapin niya. So, on the other side, marami ding mga legal strategies na sa part ng defense na siguro tinatimingan na rin lang din nila. Ganun. It's a matter of timing, tingin ko rin din. Pero kung ako personal na tatanungin, it's really about time for her to, be there and personally harapin niya ito. And it's also a test of character of eventually she's a presidential. Makita yung karakter niya bilang isang kandidato na nais tumakbo sa 2028 elections, kung ano yung klase ng pwedeng leadership na pwede niyang ipakita. Sa tingin mo ba may bawas sa kanya kapag hindi siya nag-a-appear? Kahit na mag-appear lang, not necessary to testify muna. Tingin ko may bawas doon sa ibang regions of the country. Kasi kung titignan natin, consistently, yung criticism sa kanya, ang bigat, pero steady yung numbers niya. So tingin ko hindi mo na mababago yung desisyon ng bailiwick niya. Yung ibang areas na lang na talagang nakaka-affect. And pwede ka makakuha ng base votes doon. So kung yung survey, let's say, bumaba siya, yan ang hudyat, mag-appear ka, sa tingin mo ba ang magiging basis? So right now, steady siya, so there's no need for me to be worried about approval, so okay lang ako kahit na hindi mag-appear. From a political standpoint, tingin ko, Sec Edwin, regardless, it's really, showing character and good faith of, the kind of leader I want to be, and to show to the people that what kind of leader am I, and, to become, a candidate for a presidential. And using that as your benchmark, so how would you evaluate the absence of VP Sara right now? Is that a test of her character? Now, you've mentioned that. Yeah, I think na mahalaga na dapat head-on yung kritisismo sa kanya. Personal niyang hinaharap din dapat. So ako tingin ko mahalaga na personal niya talaga na harapin itong mga issues na ito. Lumalabas, Sec Edwin, Prof, na hindi lang si VP Sara ang nililitis dito, pati yung mga senator judges at kung ano-ano mga issue ang mga lumalabas laban sa ilan sa kanila. Yes. Anong tingin ninyo dito sa timing ng mga pahayag ni NBI Director Melvin Matibag tungkol sa mga issues laban kay Senator Alan Peter Cayetano, among them yung kanyang naging papel sa hosting sa 2019 SEA Games? Yun nga, Sir Willard, medyo mabigat kasi it's always an issue of timing. Kasi parang kung titignan natin, parang bakit ngayon, and at the same time, that's 2019. So, lalong yung speculation ng taong bayan, ang daming speculations na nangyayari, and at the same time, ang daming mga nabubuong kuro-kuro. Kasi the timing is really, also questionable. There is may criticism na parang iniisa-isa ang mga minority senators. Do you agree with that? Kasi tatlo na ang wala. May si Bato, Marcoleta, si Jinggoy, and ngayon mukhang si Alan. Do you think that criticism is valid na iniisa-isa ang mga minority senators? Well, I want to look at it from two vantage points. First is that we have also to commend the Ombudsman and the
NBI for really doing their job. Makikita naman natin na nagsusumikap and at the same time, they're really trying to get, on top of the situation tsaka habulin yung mga big fish. On the other hand, yung criticism na selective justice. Kasi kung titignan natin, kung i-monitor natin yung mga diskurso at saka mga opinion sa social media and yung mga common na tao, pero parang bakit ganun? Ang daming officials na mas nararapat, pero bakit yung mga Sino yung mga old mas issues? nararapat? So, yun, medyo yung mga sangkot sa flood control, nandyan naman, tapos bakit lalayo ka pa, and old issues basically. So, yun yung dalawang nagbabangga ang vantage point na kung po pwede nating tignan dito. And of course, at the end of the day, yun, mas maralong dumadami yung spekulasyon dito sa usaping ito dahil sa timing nga po. Oo. Pero notwithstanding that, hindi ba dapat naman talagang habulin kung mayroong kumbaga question sa halimbawa paggamit ng mga pondo doon sa SEA Games halimbawa. Yun nga lang sa timing nagkakatalo. Kailan dapat ito ginawa ng pamahalaan, sir? Dapat tingin ko dati pa. Dati pa kasi 2019 anong petsa na ngayon. Tapos hindi ko alam kung paning optics na may itatayo doon na academy doon and then may so parang the manner or the approach is optics wise medyo kung very very challenging, but tama naman na habulin, pero bakit ngayon lang sa tagal ng Meron kang, so there are two optics right now. Isang optics doon, sabi mo nga, parang selective justice. May isang optics naman, bakit ang lakas, nung na-mention lang yung SEA Games, biglang nagsalita si Senator Cayetano at saka si Senator Pia Cayetano, na hindi naman sila na-mention sa sinabi ni Melvin. So, ano ang tingin mo doon sa, what does it show you? Or at least, what does that optics tell you? Well, una sa lahat, siyempre affected sila kasi si Senator Alan back then was in charge of the Asian Games. So, it's really more of on a defensive mode or on a defensive. Kasi tama yung sinabi mo, Sir Edwin, wala namang binabanggit na pangalan. And yet, they reacted basically. So, yun, very challenging in terms of nag-evolve na, and then later on si Senator Ping naman na-divert kay Senator Ping, di ba? Bakit inaway si Senator Ping over the weekend? Yes, so I was watching the interview of Sir George yesterday. It's very strong statement coming from Senator Ping. So, yun, nanganganak yung issue. Paano maapektuhan ito lahat, sir, ang impeachment trial kapag mismong mga senator judges na ang nagbabangayan? Well, ito yung lagi kong sinasabi, kung titignan natin, napaka-divisive nitong impeachment trial. And ang nakakalungkot, they have to establish credibility, because if there's no credibility, ano man ang lumabas dyan sa trial na yan, people will question it. Kaya kung, with all fairness din sa mga senador, very cautious. Hindi ko mabasa kung hindi ba sila nagtatanong dahil lack of being critical or otherwise, or they're just being cautious. Kasi kapag ka narinig at nakitang may pagkiling sila sa both parties, it will really question the whole impeachment trial, whole impeachment process. So, tingin ko iniiwasan nila na magkaroon ng effect dun sa credibility. So, mahalaga na ma-establish yung credibility because as it is, it's very divisive. Tingin niyo ba yung mga isyong pinapalutang laban sa mga senator judges will create a chilling effect among them in terms of how they will vote on certain issues at kung paano sila boboto in the end? Yes, tingin ko, at hindi lang yun, at kung papaano yung mga susunod na panahon in terms of dun sa mga alleged issues ng insertions, and, all other issues. Tingin ko, yung mga nangyari dun sa mga nakalipas na senador would serve basically as a lesson and, a challenge for them to be really cautious and to become transparent in whatever it is that they are actually doing. Yung talking about impartiality, Yeah. Willard, some of the judges, parang, how do you see na some of the judges appear to have shown their preference for one side? Well, how will that affect the nature of the impeachment proceedings? Parang, was there a prejudgment already? Or is that okay na nilalabas mo na yung parang preference mo for one side? Hindi okay siya, Sec Edwin, kasi as what I have said, talagang
need natin na ma-establish yung partiality at saka credibility ng trial. Otherwise, kung ano man yung lumabas dyan, sasabihin na, ito, nakakiling kasi itong mga kandidatong, itong mga senador na ito sa both parties or whatever party. So, nakakalungkot pero minsan makikita mo or na-assess ng mga tao na, kahit na anong gawin yan, itong mga to, meron na. So, it affects the overall proceedings or the trial. Sige, marami pa tayong tatanungin sa'yo, pero manatiling nakatutok, magbabalik ang memo. At nagbabalik ang memo. Kasama pa rin po natin ngayon si Professor Eric De Torres. So ngayon sir, malapit na rin halimbawa matapos itong usapin tungkol sa grave threat, ang susunod na pag-uusapan na ay ang confidential funds. Confidential Sir? funds. Oo. Ano ang bigat nitong issue na ito, sir? Tingin niyo ho ba ay magiging turning point ito sa trial para makumbinsi ang publiko tungkol sa guilt or innocence ng VP? Naku, napakabigat niyan considering na ito yung naging mitya nung kay Erap at saka yung kay former Chief Justice Renato Corona. So, ako tingin ko isa ito sa magiging defining moment ng impeachment trial kung titignan natin at ano ba talaga yung nilalaman nun. So, ang daming legalities niyan. Una sa lahat, kung dapat bang buksan, tapos mamaya pagbobotohan. Ano rin din, medyo kung mapapansin natin, yung postura ng mga senador, ingat na ingat din sila, 'di ba? So, mahalaga na mabusisi iyan kung mabuksan man or hindi. Tingin ko bawat panig naman ready. Ito yung patungkol sa bank and tax records ng BICE. Pero yung sa first article, yung lumabas na, yung sa assassination, do you think they were able to prove their case? Sa akin lang naman, Sec Edwin, the fact na na-authenticate nila, and both prosecution and defense agreed on the authenticity, tingin ko that says it all. So siguro parang more of justification to ensure yung pag-testimony ni NBI Director Melvin Matibag na ipapatawag ng prosecution. Pero tingin ko, yun na yun eh. Maganda yung witness na si Director Jeremy Lotok. Lotok, and at the same time yung kay Kalilong na talagang consistent si Lotok hindi nila matibag. I mean, yung very consistent yung yung pronunciation. And the fact na na-authenticate nila, that says it all, tingin ko. So tingnan natin kung matitibag si Matibag. Oo. Ito naman hong issue ng confidential funds, sir. Tingin niyo ho ba justified pa rin ang pagkakaroon nito sa gobyerno? At kung justified man, sino-sino lang ang dapat meron nito? Ako, ang gandang point niyan, Sir Willard, no? Tingin ko dapat talaga balikan yung joint memorandum circular kasi nagmula ito dun sa JMC noong 2015-01 na kung saan kinwalify doon yung confidential, kaibahan nito sa intelligence para sa kaalaman po ng ating mga taga-subaybay. Yung confidential, ipinagkakaloob siya doon sa mga agencies na civilian agencies. While yung intelligence fund naman doon sa mga uniform personnel or yung mga agencies na may kinalaman talaga sa intelligence. So, yun, baka kailangan nating balikan at i-revisit. Ano ba yung mga criteria in terms of paghingi and paano i-justify siya? Kasi as it is, nagiging, quote-unquote, source daw siya ng possible corruption. And so as to minimize it, di baka i-channel mo na lang doon sa agency na mas nangangailangan, like strengthening intelligence and so on and so forth. Although taliwas yun sa pangalan ng nature na rin ng confidential funds, dapat bang isa publiko ang pag-audit nito? Or kung hindi man, paano ba siya dapat ino-audit? Yung depensa, sabi nila kaya nga confidential. Kaya naglabas sila ng mga pangalan na hindi talaga totoo. Kasi it can affect basically kung sino man. But again, babalik ako dun sa very nature ng agency. So kung yung agency, hindi naman nangangailangan ng ganitong klaseng confidential, would it affect national security? Would it affect basically the security of the agency? So doon medyo talagang question mark. So kung ako lang naman tatanungin personally, maganda na
i-limit or let's say i-divert na lang ito sa mas nangangailangan na agency kasi nagiging source ito in possible quote unquote corruption. Dito sa agency in question, do you think DepEd kailangan nila ng confidential funds? Personally, Sec Edwin, hindi. Mas nangangailangan sila ng dagdag na school buildings, dagdag. So I would rather na kung ano yung hiningi before na confidential fund, inilagak na lang dito sa pagpapatayo ng additional school buildings and strengthening the capacity and capability of our teachers. Baka naman kailangan na ng confidential funds dahil sa lumabas na kumbaga school shootings incident. Oh, okay. Kung nagamit kayo, baka doon ma-justify pa nila kung sakasakali. Pero it's okay, tama. So, pwede rin yun. But recently lang kasi yun eh. So, di ba? That was only this year na nangyari ito. Although, parang may mga, I think you've covered it here na may several series of mga violent incidents din yata sa mga eskwela. Oo. Sir, ano pa ang dapat abangan ng publiko sa magiging takbo ng impeachment trial? Sana mas maging critical yung mga kababayan natin kasi with yung lalo na word war ni NBI Director Melvin Matibag na na-divert na kay Senator Ping. So on the side yan, tapos may bank account. So talagang too much issues na magiging kaharap ng ating mga kababayan ngayon. Pero more importantly din, beyond the impeachment yung panawagan natin, maayos sana yung schedule ng impeachment kasi budget season na naman. So mahalaga na babantayan din po natin yung budget and at the same time, lalo na maiwasan yung usapin na naman dyan sa quote-unquote insertions, di ba? And yun, tingin ko mas magbantay po tayo. Naku, yung budget season nga, sir. Madugo yan. It will last until maybe the end of the year, hindi ba? Kung kaya nila. Oo. Kung kaya nila. So, kung wala ng Smallcom, kung... Oo. Diba? Tapos bukod pa dyan sa regular na trabaho ng Kongreso, paggawa ng batas. At, kakainin pa na itong impeachment yung paggawa ng batas dahil sa hapon yung impeachment. oo. So, Kung yung pag-ayos ng schedule, sir, ano ang pinakamainam na gawin nila? Meron po yatang proposal na gawing 10 to 2 and then hapon yung mga legislative work naman nila. So I think that's much better. Secondly, narinig ko rin din po maganda din po kasi 100 plus Sec Edwin yung yung mga witnesses nila. Hindi katulad nung panahon ni Corona, 25-25 for each. pero mas maraming articles nung panahon ni Mas Corona. marami, Pero So, ngayon, parang makikita mo rin din, gusto nilang to justify based on the witnesses, basically po. But, time-consuming po talaga. Tandaan natin, the more na tumagal ito, mas pabor on the part of the defense. Oo. Pabor ba kayo na i-abbreviate na yung itong hearing kapag halimbawa na-establish na ang case ng prosecution, wag na ituloy ibang articles? Or mas maganda i-ventilate lahat ng issues? Ako tingin ko i-ventilate lahat ng issues pero i-calibrate yung witnesses at saka yung approach. Kasi tingin ko may parameters din of lalo na sa side ng prosecution bakit nila pinili itong mga articles of impeachment na ito. So, pero yung sa defense, do you think mas mahirap ang trabaho ng defense in this impeachment trial? Lalo na pagdating dito sa authenticity nitong video, paano nila yan yung veracity niyang nung threat, di ba? And at the same time, ito, syempre, yung legal strategy nila. Kasi, again, dalawang nagbabanggaan na idea is yung privacy, basically, versus, being a public official. So, for me, on my hand, kahit sabihin mo na merong anti-privacy law, pero the fact na public official ka, dapat tanggap mo na sa sarili mo nun na hindi ka any other private individual. So, subject ka to public scrutiny talaga. Oo. Ano ang magiging prognosis ninyo sa magiging epekto ng trial sa popularity rating ng BICE at maging sa kanyang approval at trust rating? Kasi ginawa ho ang huling survey ng SWS, hindi pa nagsisimula ang trial. Ngayon nagsimula na at tumatakbo ang trial, tingin niyo ho ba ay bababa ang kanyang popularidad sa mga lugar kung saan maaari pang magbago ang isip? Siguro maganda yung framing ng question. Kasi mahalaga yung framing ng question na hindi ka lang dapat yung nasisihan ka ba sa... Tingin ko dapat yung framing ng question is ano yung pagtingin mo dun sa ikalawang Pangulo ng pagkatapos ng impeachment na ito. Pwedeng ganun eh. Kasi again, at the end of the day, depende dun sa framing ng questioning at saka methodology. So baka din naman
kasi yung 1/6 distributed dyan from Luzon, Visayas, Mindanao. So, I don't know, depende rin kasi yan dun sa nagfa-fund nung kung sino yung nagpa-commission eh. Pero kung gusto natin na mas mahimay siya, baguhin natin yung line of questioning nung tinatanong sa taong bayan. Regarding the line of questioning, ang problema kasi ngayon, papunta na tayo sa mga confidential records, yung mga liquidation reports ng COA na these are very tedious, very ang daming dokumento. Sa tingin nyo ba, makukuha ba ng prosecution attention ng public? Kasi nga, ang daming papeles ito. Diba? Do you think they can still get the public attention? Kasi importante ang attention ng public to sustain the support, no? Pero with all the technicalities, masyadong technical, the first one, do you think it will help the defense? Or kung ikaw ang prosecution, ano gagawin mo para maging exciting pa rin? Well, una, yung paano yung spin at saka yung approach nila in terms of communication. Yun yung gusto din natin bigyan ng emphasis kasi yung manner ng approach nitong VP Sara trial is very legalistic. Kung mapapansin natin pag cross-examine at saka yung pag-examine, English at saka very technical. So, may fatigue factor on the part of the people na parang ano ba yan, pero ang hirap intindihin. So, we would rather see na parang ano rin din yung audience, nakaka-connect sila doon sa audience. Tsaka dami mga Latin phrases na lumalabas na mga abogado lang ang nakakaintindi. Nakakaintindi. So, kung common tao ako, halimbawa, paano ko siya mas maiintindihan na mabuti para mas maging critical ako dito sa pangyayaring ito. Ito information kasi confidential funds, narinig na natin to doon sa Quadcom at sa committee ni Congressman Joel Chua. Hindi ba nagiging boring? Alam na sasabihin ng tao, narinig na namin yan wag na yan. Parang, don't they get bored na alam na nila ito? Or tuloy pa rin ang pag-interest nila? Siguro, Sec Edwin, ano yung bago? Lalo na ang game changer dito, yung pagbukas. Kaya nga, yung pagbukas ng records, mag-work ba yan on the part of the prosecution or ng defense? Kasi kung wala, di wala talaga. Kasi tama yung sinabi ni Sec Edwin nangyari na yan nung panahon ng Quadcom and at the same time dun sa Justice Committee. Pero pumirmi pa rin yung numbers ni VP despite all of this. So, ano yung laman nun? And it could either work both ways. Dapat ilabas si Mary Grace Piatos. Yun ang magiging pasabog. Malalaman natin ano kaya siya. Mas mukhang ensaymada o mas mukhang chichirya? Doon ho naman kung sa issue na sakaling mapatunayan na may diwastong paggamit ng confidential at intelligence funds, paano ho mababawi ng pamahalaan ang kumbaga halaga nito? Kasi nagamit na at sino-sino ang maaaring panagutin sa pagbabalik ng pondo? Well, dapat talagang siyempre panagutin yung ahensya, yung tao mismong ipinagkatiwala yung fund na ito. Pero medyo magiging mahirap ma-justify yan at saka mapatunayan. So talagang labanan din ngayon ng narrative and at the same time yung legal battle of both prosecution and the defense. And at the same time, may third party dito and dito yung rise ng mga influencers na ang game changer kasi ngayon yung social media, Sec Edwin, Sir Willard, nakaka-apekto yung public perception doon sa social media and at the same time yung rise nitong mga influencers na nag-interpret ng sarili nila and so on and so forth. So may effect siya as compared before na talagang we rely on traditional media. So, ikaw na. Doon naman sa kumbaga pinapakitang performance ng mga senator judges, satisfied ho ba kayo sa kanilang number one, impartiality? Ang hirap ng tanong mo, sir. Well, katulad nung sinabi ko kanina, very cautious yung ating mga doon na lang ako pupunta na very cautious sila. Kasi ang taas ng expectations na before the corona and the era impeachment. Makita natin, kasi yung lineup ng mga senators natin noon talagang napakahuhusay at napakagagaling. Well, hindi ko naman sinasabing hindi mahusay at magagaling yung mga senator judges natin. Siguro tingin ko mas pinag-aaralan at iisipan nilang mabuti kung ano yung pwede nilang itanong. Kasi tandaan natin, they're under public scrutiny. Konting may mali ka lang, may meme ka na kaagad. So, nag-iingat din talaga sila. Oo, nako. Bago natin makalimutan, meron pa palang flood control investigation. Dapat ho bang ipagsabay itong investigasyon sa flood control? Dapat lang naman, Pero
ano ho ang, kumbaga, paano babalansihin dapat ng Kongreso yung atensyon na binibigay nila sa flood control issue at sa impeachment trial? Well, yun nga, no, parang ang mangyayari pag nagsabayan, ano ba talaga yung uunahin natin? Ano ba yung, kasi too much to process sa part ng ating mga kababayan. And pag yan, hindi nagkaroon talaga ng tamang kalinawan, ang effect niyan or ang tama niyan is that within the administration, tingin ko. Kaya kung makikita natin, consistently, walang ginagawang vice presidente, pero mataas yung approval rating niya, ang sumalo ng lahat ng ito is the administration and the president. So, all-time low na 34% siya. So, ang laking baba nun, ang laking percentage nun. May tanong sa'yo, maaari bang maging turning point ng impeachment trial itong pagdinig sa confidential funds? Pwede, Sec Edwin. No? Malaki ito lalo na ano yung nilalaman ng records. So, pwedeng both mag-work on pabor sa prosecution. Pwede rin din naman na kasi wala naman rin din palang tinatago or wala naman palang laman. Ano ho ang magiging fearless forecast ninyo sa botohan mamaya patungkol sa pagbubukas ng bank at tax records ng BICE? Tingin ko bubuksan yan. Sa aking pagtingin, bubuksan ito. Especially from a political vantage point, tingin ko bubuksan. So pag hindi binuksan, pangit sa Senado, sa tingin nyo? Tingin ko oo. Kasi mataas yung demand na rin for transparency and accountability ng ating taong bayan. Ngayong nalinawan na tayo sa isyong ito, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman kung alam nyo ba kung para saan ang confidential funds. Nang tanungin namin online, ang sabi nila, ang sabi ni Kiko Cube Baltazar, pambayad sa troll farms, hahaha. Luminous, hindi libre ang mga abogado. Linda Lamoste, kahit late na, saan niya ginastos ang pondo? Pinamili niya ng chichirya? O Gedlior, ginawang cash cow ng mga corrupt ang confidential funds. Ang kakapal ng mga pagmumukha. Romil Cardines Obar, how about confidential funds of the President? Dapat din busisiin. Ayan, Prof. Eric, tingin ninyo ho ba may sapat na understanding ang publiko kung para saan ba ang confidential funds? Tingin ko wala rin din kasi katulad nung mga naitanong kanina. No? So, mahalaga din na maipaliwanag, lalo na yung wastong paggamit. And hindi dapat selective. Kung talagang ahensya na may need, bakit hindi? Pero kung wala naman, we would rather use it for good use. Ang klaro sa mga taong bayan, pondo. Kaya pondo dapat ayusin ang paggamit. Yun lang siguro ang very clear sa ating mga taong bayan. At dapat taong bayan ang nakikinabang. Correct. At hindi iilan. Maraming salamat po sa inyong oras, Professor Eric De Torres. Maraming salamat, Eric.